Ang mga gates, o ang mga portal na nagkokonekta sa mundo ng mga tao at ibang dimensyon. Simula nang lumitaw ang mga gates na ito 10 taon nang nakakalipas, ay marami ng mga pangyayari ang hindi maipaliwanag. Isang magandang halimbawa ay ang mga awakened beings o ang tinatawag na hunter. Sila yung mga pinagkalooban ng kapangyarihan tuwing nangyayari sa kanila ang awakening. Tulad ng nangyari kay Sung Jinwoo, siya ay isang awakened being ngunit isa lamang siyang E-rank hunter, mas malakas lamang siya ng kaunti sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, si Jinwoo ay mahina pa kumpara sa mga matataas na rank ng hunters. Ang mga awakened beings ang siyang pumapasok sa mga gates patungo sa dungeons upang labanan ang mga magic beasts. At ang mga taong ginagawa itong hanap buhay ay tinatawag na mga hunters. Kung minsan, sa likod ng mga gates na ito ay may mga sobrang nakakatakot na mga monsters ang siyang nagiging dahilan ng kawalan ng pag-asa ng mga hunters. Bago ang lahat ay baka pwedeng paki-like ang ating video at mag-subscribe sa ating page upang makagawa pa tayo ng marami. Bumalik naman ang kwento sa pag-aalala ni Jinwoo kay Mr. Song. Hindi kasi tumitigil ang pagdugo ng kamay nito. Sumagot naman si Mr. Song at sinabing wala naman siyang choice. Akala ni Mr. Song ay madali nilang matatapos ang dungeon na iyon kung kaya't 3 healer lamang ang kanyang isinama sa team. Unti-unti nang nababawasan ang mga miyembro ng kanilang team. May hindi na makatayo sa sobrang takot. At kahit ang isang B-rank healer na katulad ni Jo-hee ay maaaring hindi pa na-experience ang ganitong klase ng dungeon kung kaya't batid ni Mr. Song na sila ay mahihirapan na tapusin ito. Sinabi ni Mr. Song kay Jinwoo na hindi na dapat sila lumaban sa malaking estatwa. Gusto ni Mr. Song na tulungan na lamang siya ni Jinwoo na alamin kung paano sila makakaalis sa dungeon na iyon. Batid naman ang takot sa mga hunters na ito. Nagtataka sila kung bakit ganoon ang naging resulta ng kanilang pag-raid gayong ito ay isang D-rank dungeon lamang. Iniisip naman ni Jinwoo ang sinabi ni Mr. Song na sa oras na sila ay muling gumalaw ay aataking muli ang malaking estatwa. At kahit pa sila ay pagpalain na makaligtas sa atake nito at makarating sa exit ay naroon naman ang mga estatwa na nagbabantay ng pintuan. Ang ibig sabihin lamang nito ay wala ng paraan upang sila ay makaalis pa sa lugar na iyon. Bigla namang may sumigaw na isang hunter at sinabing hindi siya papayag na mamamatay na lamang siya sa lugar na iyon. Sinabi niyang siya ay nakapirma na ng kontrata sa isang major guild kung kaya't hindi siya maaaring mamatay sa dungeon na iyon. Naghahanda ang hunter para pumunta sa exit. Pinigilan naman ito ni Mr. Song at sinabing huwag niya ituloy ang kanyang binabalak. Ngunit hindi na nagpapigil pa ang hunter. Sinabi nitong sa kanyang bilis ay walang makakahabol sa kanya at makakaalis siya sa dungeon. Mabilis na tumakbo ang hunter papunta sa exit. Sobrang bilis ng paggalaw ng hunter. Muli namang umilo ang mata ng malaking estatwa. Bakas sa mukha ni Jinwoo at Mr. Song ang takot. Muling umatake ng laser beam ang malaking estatwa at sa isang iglap ay naglaho na lamang ang hunter na nagtangkang umalis. Takot na takot ang mga hunter sa kanilang nakita. Tinatanong ni Jinwoo si Mr. Song kung sa kahit anumang oras ba ay pwede silang patayin at ubusin ng mga estatwa na ito. Sumagot naman si Mr. Song na hindi imposible ang iniisip niya. Muling nagtanong si Jinwoo at sinabi niyang kung gayon ay bakit hindi ito ginagawa ng mga estatwa. Iniisip ni Jinwoo na may kakayahan naman ang mga ito na patayin na sila ngunit bakit hindi nito ginagawa. Sila ay iba sa mga magic beasts dahil ang mga ito ay aatake na lamang agad sa oras na makakita ito ng hunter. Ngunit ibang klase ang dungeon na ito, may mga guard na umaatake lamang kapag ikaw ay nagtangkang umalis. Meron namang estatwa na parang isang Panginoon ang umaatake ng laser beam kapag ikaw ay gumalaw. Iniisip ni Jinwoo na gumagalaw at umaatake lamang ang mga ito base sa mga rules. At kanyang napagtanto na maaaring ang silid na iyon ay may mga palatuntunin na dapat sundin. Muling tinignan ni Jinwoo ang estatwa na may hawak ng tablet na bato. Dahil dito nakasulat ang mga palatuntunin na kanilang dapat sundin. At naisip ni Jinwoo na maaaring iyon ang maging sagot sa lahat. Tinanong ni Jinwoo si Mr. Song kung ano ang unang utos na nakasulat sa tablet. Sumagot si Mr. Song at sinabing sambahin mo ang Diyos. Iniisip naman ni Jinwoo na ang maaaring tinutukoy na Panginoon ay ang pinakamalaking estatwa na nasa gitna.
Unti-unting tumayo si Jinwoo habang pinaliliwanag nito kay Mr. Song ang lahat. Natakot naman si Mr. Song para kay Jinwoo at tinanong niya ito kung siya ba ay nahihibang na. Ngunit nakita ni Mr. Song ang determinasyon sa mga mata ni Jinwoo kaya't siya ay nagtiwala dito. Iniisip kasi ni Jinwoo na kung tama ang iniisip niya, hindi lahat ng gumagalaw ay inaatake ng mga estatwa na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe or follow sa ating page ay baka naman. Sa pagpapatuloy ng kwento ay tinangkang lapitan ni Jinwoo ang estatwa ng Panginoon. Ngunit muling umilo ang mga mata nito at ito ay tumingin sa kanya. Mabilis namang yumuko si Jinwoo. Bakas ang pagkatakot sa mukha ni Jinwoo habang inaalam niya kung tama ba ang kanyang iniisip. At doon niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng unang utos. Sumigaw naman si Jinwoo at sinabihan ang lahat na yumuko sa harap ng Panginoon na estatwa at sambahin nila ito. Nahihibang ka na ba? Sagot naman ni Mr. Park sa kanya. Habang tinatanong din ni Mr. Kim kung ano ang ibig sabihin ni Jinwoo sa kanyang sinabi. Alam mo na ang sagot. Tama ba? Tanong ni Mr. Song kay Jinwoo. Sinagot naman ni Jinwoo si Mr. Song na ang estatwa ng Panginoon ay aatake lamang kapag ikaw ay nakatayo sa isang certain height at wala naman itong gagawin sa iyo kapag ikaw ay nakayuko lamang. Kaya sinabihan niya si Mr. Song na yumuko at sambahin ang estatwa. Sagot naman ni Mr. Song sa kanya na sana ay hindi ito isang kutob lamang, binigyan naman siya ng katiyakan ni Jinwoo. At dahil sa wala namang ibang paraan ay ginawa na lamang ito ni Mr. Song at ng iba pang hunters. Iniisip naman ni Mr. Song kung totoo ba ang sinasabi ni Jinwoo. Kung talaga bang sila ay makakasurvive sa dungeon na iyon kung sila ay yuyuko sa estatwa. Sa takot naman ni Johi ay ginawa na lamang nito ang sinabi ni Jinwoo. Umilo ang mga mata ng estatwa. Ngunit ito ay nawala naman agad. Patuloy naman sa pagsamba ang mga hunters. At maya-maya pa ay biglang ngumiti ang estatwa. Sobrang nakakatakot ang itsura nito. Nagulat si Mr. Kim nang makita niya ito. At gayon din si Jinwoo, di niya mapaliwanag ang kanyang nakita. Nagbago ang itsura ng estatwa at parang nagbabalak na patayin silang lahat. Iniisip naman ni Jinwoo kung ilan na ba ang mga namatay at nakaligtas sa kanila sa dungeon na yun. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung hanggang kailan pa ba sila kailangang yumuko. Sinabi naman ni Mr. Kim kay Mr. Park na tumigil na ang estatwa sa pag-atake ngunit nahihirapan naman maniwala si Mr. Park dahil sa takot. Iniisip niya na baka muling umatake ito, hindi pa din kasi siya makapaniwala na ang pagyuko lamang nila ang sagot para hindi na muling umatake pa ang estatwa. Tumayo si Mr. Kim at sinabi kay Mr. Park na talagang tumigil na ang estatwa sa pag-atake, pinauupo naman siya nito. Sinubukan naman ng mga hunters na tumayo na sapagkat wala nang ginagawa ang estatwa sa kanila. Pero iniisip naman ni Jinwoo na, maaaring hindi pa tapos ang lahat. Biglang yumanig ang sahig na kanilang kinatatayuan. Makikita ang biglang pagtayo ng estatwa na Panginoon. Kinakabahan na ang mga hunters. Sa pagtayo ng estatwa ay iniisip nila kung kailangan ba nila na harapin ito. Tinatanong naman ni Mr. Song na kung baka alam ni Jinwoo ang susunod na kanilang dapat gawin. Ngunit takot naman si Jinwoo habang tinitignan ang estatwa, at sinabi nitong hindi na niya alam ang kanilang dapat gawin. Naglakad ang malaking estatwa patungo sa mga hunters. Habang naglalakad ito ay malakas ang pagyanig ng sahig. Iniisip naman ni Jinwoo na ang silid na iyon ay may mga palatuntunin na dapat sundin. Ang una ay ang pagsamba sa Panginoon. Naalala naman ng iilan sa mga hunters ang ikalawang utos. Iyon ay ang magpapuri sa Diyos. Iniisip ng mga hunters kung paano nila ito gagawin, sa pamamagitan ba ng pagkanta. Sagot naman ng isang hunter na susubukan niyang gawin ang kanyang nalalaman sa pagpupuri sa Panginoon, sapagkat ito ay dating miyembro ng choir sa kanilang simbahan kung kaya't ito ay kampante na alam niya ang dapat na gawin. Tinangka nitong lumapit sa estatwa habang ito ay nagbibigay pagpupuri sa Panginoon. Habang ito ay kanyang ginagawa ay patuloy naman ang paglapit ng malaking estatwa sa kanya. Kinakabahan na si Jinwoo. Iniisip naman ni Mr. Song at Mr. Kim kung may nangyayari ba sa ginagawa nito. Ngunit batid ni Jinwoo na hindi epektibo ang ginawa ng hunter. Patuloy lamang sa pagngiti ang Panginoon na estatwa sa hunter na nagbibigay papuri sa kanya,
At maya-maya pa ay itinaas na nito ang kanyang paa. At tinapakan ang Hunter. Napagtanto naman ni Jinwoo na ang pagbibigay papuri na ginawa ng Hunter ay para sa ibang klase ng Panginoon kung kaya't hindi ito naging epektibo. At dahil doon ay pinatay ng Panginoon na estatwa ang Hunter.